Good afternoon. Afternoon, sir. Musta po? Okay. Iba yung nantok na no? Nantok, gutom. Kumain pa kayo? Hindi pa. Ano yung kinakain? Diba? Kaya nyo naman ang gutom. Fasting. Fasting para ano? Lahat ng dasal sa liquid. Fasting. Okay. So ngayon ganito, may sinabi ba kung sino kasunod ng speaker? May sinabi wala? Wala. Sino daw? Sino daw? Diba? Special. Special naman. Hindi. Mas special kayo para sa akin. Bakit? Siyempre, kayo ang mga bagong bayani. Sino mga exabroad? Tayo sa mga may exabroad. Thank you, exabroad. Then, first timer tayo sa mga may. 11. Okay. Ang exabroad, no, 10. Ang first timer, 11. Okay. Marami pa. Puno yan dyan, di ba? Daming lumabas, no? Okay. Sige, habang sa labas sila. Awal na yun dyan. Okay, sir. Mamumukot yan. Pinalis na. Bukas. Pwede nila bukas. Tapos ganito na report na Pilipinas ganito na report. Ayos, ano? Di ba ka alam? Baka tinawagan na ang muling speaker. Pag muling speaker na, lumabas na tayo. Style. Okay. Ano alam niyo naman? Bakit may tatawag din sa inyo? Yung mga speaker, papasok na, lumabas na kayo. Bakit ka? Bakit ano meron? So, ako muna yung speaker. Yung unang speaker, si Ma'am Sandrelyn, tama? Yes. Oo. Si Ma'am Sandrelyn, anong apelido? Abdullah. Okay. Si Ma'am Sandrelyn, Abdullah. Ako ibang apelido ko, no? So, wala dyan. Mga ilan ang lumabas yan, sir? Mga 5, 10? Ha? Anim daw. Kawawa naman. Ano yung mga first timer pinapalabas. Pag ako nung speaker pinapalabas, labas na kayo dyan. Kasi, no? Tapos naman ang module eh. Ano? Tapos na ang presentation. Nung makita niyo yung presentation, pinalabas dito, end of presentation. Anong naramdaman ninyo? Diba? Sarap na paglandam kasi makapag-lunch na, makauwi na, at ang mahalaga, makaalis na. Tama? Maka-flight na, tama? Wow! Wala ba kayo mga kamay? Salamat. Nung marinig lang sa labas, napalakpakan dito, sabihin na, kung papasok ng speaker, ang bilis at tapos na agad. Ayun, ang expectation nila, tapos na agad, ang bilis ng speaker. No? Anong oras daw? Makaalis na, tama? Sigurado? Okay. Pero ganito ha, sana lahat makaalis na. Yan ang panalangin namin. Nag-pray ba kayo kanina? Bago magsimula? Hindi. Hindi kayo nag-pray? Dapat pag kumain, dasal muna. Ganon din, dito. Alam niyo kung ako nauna kanina, maglilid ako ng prayer. Ano ang prayer ko? Lord, sana lahat na nandito ngayon, umaasa, kasi umaasa ang mga ito, makaalis, magpagtrabaho, matulungan ang kanilang pamilya. Sana, Lord, lahat ay magtagumpay. Tama? Sana makatagpo sila ng mabait na employer. May takot sa iyo, Lord. May takot kay Lord. At may respeto sa lahat ng mga magagawang Pilipino. Tama? Bakit? Kung may takot yan at may respeto sa inyo, guys, tagumpay kayo. Tama? Pero kung walang takot sa Diyos, walang respeto sa inyo, kahit ilang ATM card pa, mayroon kayo. Guys, uuwi ka na walang laman yan. Lahat ba kumuha ng ATM card? Kahit ilang ATM card, kahit ilang bank ng ATM card, no? Pag hindi ka nagtagumpay, wala yan. Ang mahalaga, nanalangin ka, nagtagumpay ka, uuwi ka.
masaya kasama ang iyong pamilya. Tama po ba? Sir. Oo. Ganun po yun. Kaya magtataka kayo, maraming mga nasa mall, no? Di ba dadaan kayo mga malls? Ang iba dyan, dadaan ng malls. Tapos, kunyari, daming ATM machine. Sirvali, pag-uwi niya mamaya, dadaan kayo ng isin. Ganun siya ng ATM machine. Tapos lilipat doon. May ibig sabihin, walang lumalabas na pera. Walang laman. Kasi walang laman. Sinubukan lang. Baka may nagkamali, no? Naligaw sa pagpapadala doon sa kanyang number, no? Sa kanyang account. Wala naman talaga. Sinubukan lang. Ganun po. Pag nakita nyo, ibig sabihin, yung tao na yon, naubos na yung machine, walang lumalabas na pera, yung tao na yan ay isang OFW. Huwag naman sana. Ha? Okay. Ang pangalan ko, ito ang pangalan ko. Hindi tayo nakapag-live ngayon kasi walang signal, no? Ang pangalan ko, dapat kunin niyo po, no? Tapos apelyido po, kunin niyo rin po, no? Kasi marami dito speaker, minsan hindi nagbibigay ng pangalan, apelyido. Lagi yung sinasabi, dapat pati address ng mga speaker, no? Kunin niyo. No? Napakalagay yun. Okay, pangalan ko. May ballpen? Okay. Kung may ballpen kayo, sulat mo para matandaan mo, para pag may tumawag sa'yo, no? Baka wala kang kapira-pira, tutulungan ka. Okay? No? Matandaan mo. No? Okay, kasi marami may problema dyan. Okay, pangalan ko, ito na. Ito na. By the way, Mrs. Sam Carbo sa tagapagsalita ng MFA Pinos Marinho Friday. Nandito rin po kami ang iba nagtatanong Mrs. Sam. Nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyong iba nagtatanong Mrs. Sam. Ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat, hindi? Hindi po. Yan ang problema dito. Hindi na isulat ang pangalan ko. Okay, hindi niya naman isulat, linawin ko pa rin. Pangalan ko, Sam. Ayan. Parang wala sa mukha, no? Nagkala mo, parang tanod lang, no? Pero pangalan, Sam. okay, ayos, Marcel. Ang siya na yun, malaking iPad ko, nagluntay ko gabi. Parang yung tanod. Hindi wala ka ba mang tanod? Ha? Okay. Yan pangalan ko. May hinantok ba? Wala? Sir. Lahat ng inaantok, pagigisingin ko. Lahat ng gutom, bubusugin ko. Lahat ng may problema, dadagdagan ko. Ayos ba? Okay. Yan! Pangalan ko, Sam. Wow. Grabe. Lahat ba fit to work? Yes. Mabuti naman. Kasi kung hindi ka fit to work, wala ka dito ngayon. Sana after ko mag-talk, lahat fit to work pa rin. No? Amen. At sana, lahat ay makatalis, no? Yes, sir. Mr. Sam, bakit ano bang part mo? Okay. Yung part ko, welfare assistance just in case of emergency. No? Ano kaya mayroon? Pag mga emergency, may mga tawag, may mga problema, tama? Walang pera. Walang pera. Uy. Nagbibigay din ako ng number. Okay, huwag kayong mag-alala sa mga problemado. Bago umalis. Okay. Dito! Kanina, kamusta ang excitement? Nung matapos si Ma'am Sandra Lynn, ang excitement mo alam ko 100%. Tama? Kasi ikaw ay makatalis na. After ng training, ito lang kasi pinakauling araw mo eh. Pinakauling araw mo. No? Bilang kabahagi sa inyong pagkanda bago umalis patungo sa labas ng bansa. No? Kasi dapat ihanda niyo yung mga sarili. Sana kung may marinig kayo sa akin, no, huwag kayong matakot. Kasi sa part ko, may marinig kayo ng katakot-takot. No? At makakaramdam ka ng nervous, ng nervous yan. Hindi mo pa naranasan noon, mula noon hanggang ngayon. Ngayon mo lang naramdaman yung nervous niyan. Bakit? Hindi sinasabi ng mga speaker kanina, sasabihin ko sa inyo. Hindi sinabi sa inyo ng agency, pinapunta ka dito, huwag sisiyo ng agency. Bakit? Yan po, yung mabanggitin mo ngayon ay naayon sa batas na dapat yung malaman. Batas! Na hindi mo alam mo. Malalaman mo ngayon. Kaya ako'y nagtatanong kanina kung kayo ba ay fit to work. Bakit?
Baka mo may pag bigla akong sumigaw dito, bigla ka lang. Kasi hindi ko pala fit mo. No? Concentrate ha. Kaya ako yung makikiusap. Habang ako'y nandito sa harapan, dapat ang focus ng mind mo sa akin lang. Hindi sa katabi. Hindi kung paano makauwi. Hindi. Sa baba ha. Concentration, focus ng mind, okay? Concentrate. Para may matutunan tayo. May matutunan kay Bagay. Marami lumati ng kilos, pero paglabas ko lang natutunan. Nung binanggit what is pidos, hindi man ang maalaala kung ano ang ibig sabihin ng pidos. Tama? Binigyan na ng handbook, hindi pa rin alam kung ano ang pidos. Kasi, kunyari, nakaupo lang yan, tumatango, yes, erase. Pero nasa isipan, anong oras mga magkamit? Kasi bakit? No? Alam ko, pag tinitigan ko sa mata, no? Alam ko na agad kung ano nilalaman ang isipan mo. No? Kaya focus sa akin, no? Huwag sa labas at huwag sa cellphone. Bakit? Bakit? Ayaw ko na may ma-distract sa'yo. No? Ayaw ko na may patayo-tayo pa, tapos pasok tayo, labas, pasok. Ang gusto ko makita, ma'am, ay pasok mo na. Ha? At least, walang madidistract sa ginagawa mo. Okay? Concentrate ha. Ihanda mo ang sarili mo. Okay? Mr. Sam, ano bang batas ang ating pag-usapan batas ngayon? Okay, sa mga ex-abroad, baka mamaya, nakaupo ka lang dyan, pero kung nasa isipan mo, nakaupo ka dyan, nakatingin sa akin, kunyari, tumatango, pero sa isipan, ex-abroad naman ako. Ulit. Dapat certificate na lang ako, kasi ex-abroad naman ako. Tama? Walang sinabi ang ahinsya ng gobyerno ng ex-abroad ay exempted sa Pidos. Ang sabi ng PUWA, Pidos is a mandatory seminar tool departing contract workers not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Mandatory ang Pidos. Ilang taon ka man sa labas ng bansa, may pagbabago. Hindi mo alam noon kasi wala ka dito. Mag-apply ka. Babalik ka sa labas ng bansa, i-update mo. Bakit? Sino ang nag-update? Ang Pidos. Tama? Swerte nyo, ang daming pidos. Pero hindi lang ang pidos, merong ganito. Merong welfare assistance just in case of emergency. Ang iba nahihirapan. Ang iba, sa ibang pidos, ang sigaw, pira! No? Kaya akala nila pag bigayan ng ayuda. No? Pira, super excited. Pagdating sa labas naman ang sigaw, sir, may problema kami dito. Tulungan niyo kami. Ang iniisip lang kasi pera. Tandaan, bilang mga bagong bayani, dapat maging handa kayo. Ihanda ninyo yung mga sarili. Bakit? Anong sabi dito sa Pidos? Bakit ka nagpidos? Ang sabi, upang maihanda ninyong mga sarili bago umalis patungo sa labas ng bansa sa mga panibagong hamon at mga pagsubok na iyong harapin pagdating doon. Tama? Sabi ng iba, may mga hamon mo pagsubok mo pagdating doon. Meron na umaasa ka, pagdating mo doon, akala mo, sahod agad after 1 month ng pagtatrabaho. No? Yan pala, after 1 month, walang sahod. Kaya ang nangyari, gutom ang inabot. No? Tandaan mo, may obligasyon pa sa pamilya mo. Ano utungkulin mo sa pamilya mo? Hindi lang regular communication, regular remittance. Tama? At hindi ka lang may tungkulin sa pamilya mo. Pati sa bayan natin, may tungkulin kayo na ginagawa ka na. Tama? Yes. Yeah, normal lang. Sir, anong trabaho mo? First time ka doon, sir? First time? Yes. Anong trabaho mo doon, sir? T-boy, sir. Ha? T-boy. 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 Sir, yan ba tayong trabaho mo doon? Okay. So, halimbawa, sir, pagdating mo doon, hindi ka T-boy, problema hindi. Problema, guys, ex-abroad, magtatanong lang. Isigaw nyo, ex-abroad, ang sagot nyo sa akin, masarap lang o hindi. Iparinig nyo sa mga first timer. Ex-abroad, ang sagot nyo sa akin, masarap lang o hindi. Yung totoong nangyayari sa buhay OFW sa labas ng bansa, hindi lang sa'yo. Hindi lang sa maging sa ibang OFW, may nakakaranas ng hirap, pagod, kulang sa pahinga. No? Kulang sa pahinga, gutom, at iba dyan, walang sahod. No? Ang tanong, ex-abroad, may nagagalas pa ng, sa mga kababaihan, panggagahasa. Panggagahasa kung household, no? Kahit hindi household, pag naligaw, sabi receptionist ka, yung pala hindi receptionist, no? Ibininta lang pagdating doon. Okay. Ang tanong, ex-abroad, sagot, masarap buhay, OFW o hindi?
First time, narinig nyo ang sagot. Eh, sabi ko, hindi. No? Hindi. Sabi ng mga first timer, ha? Ganun ka ang buhay namin. Hindi masarap. Guys, ibayan nyo ang loob nyo. Ilang bayani. Tulad ng sinabi ko kanina, sir, kung may pagbabago, pagdating doon, halimbawa, yun ang trabaho mo, pero wala namang sahod after 1 month ng pagtatrabaho. Gutom ang abuti ng pamilya mo, tama? Tama. Gutom ang abuti ng pamilya mo at hindi lang sila pati ikaw, hindi lang sobrang hirap, gutom din ang dadanasin mo na yung gutom, no? Na maranasan mo doon, mas mahigit pa sa gutom na dinanas mo dito sa loob ng Pidos. Dito sa Tama? 5 hours lang eh. Dito 5 hours lang. Pagpupupo lang. Ha, wala kang trabaho, paskatir-skatir ka. Yari ka na sa asawa mo pag hindi sugaral. Okay! Ganon, sir. Tambay. Kaya, first timer, tandaan. Bakit kayo tinatawag ng mga bayani lahat? First timer, tandaan nyo. Dapat may masigabong palakpak kapalit. Pag sinabi ko sa inyo, first timer, kayo ang mga bagong bayani. Thank you. Ex abroad, kayo naman ang dating mga bayani. Totoo? Oh, Nagbabalik. ganon po! Bayani kasi bakit? Wala ka mang sahod, gagawa ka ng paraan, mangutang, para makapagpadala sa pamilya, tama? Yes. Magpadala! Kasi bakit? Magugutuman ang mahal mo sa buhay. Kulang man ang padala kasi nangutang ka lang, may tubo pa. Nung pinadala mo, bawasan pa uli ng tax. Pag binawas yung tax, obligado ka, no? Pag binawas yung tax, saan ipapasok? Sa kabarang bayan, tama? Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sabi na iba, buhaya ng bayan. Crocs. Totoo? Di ba utusan mo ng anak mo, no? Pabilhin ng kung ano-ano doon. Pag pumasok ka sa mga drugstores, department store, may bawas agad, may VAT agad, no? Kawawa yung bata, walang kaalam-alam, walang trabaho. Anong ibig sabihin ng tax VAT? May bawas, hindi niya alam, no? Hindi niya alam, doon pala ipapasok yan sa kabanang bayan. Kayo nagtrabaho, bawas din. Nagtrabaho ka, sweldohan ka, bawas na. Bibili ka lang, babawasan pa doon. Tuwing utos mo, may bawas. Yung VAT. Samantala, dapat ang mabayad ng VAT, yung may mga department store. Tapos anak mo pinagbayad. Grabe. Kaya kung bakit sa ngayon, yan ang hinaharap ng ating bayan. Lubog sa utang. No? Dahil sa baha. Kaya kayo mag-abroad na lang kasi kung sa Pilipinas, ang ganda ng sahod, ang liit ng ang ganda ng trabaho. Ang ganda ng trabaho, ang liit ng sahod. Tama? Kaya maraming teachers nag-resign sa work, ipinagpalit as teacher, nagiging fruit picker. May teacher ba dito? Sino teacher? Teacher dalawa. Mag-ilang taong ka as nagtatrabaho as teacher kasi yung nakaraan dito, labing dalawa sila. 25 years na nagtatrabaho. Nag-abroad na lang. Ma'am, teacher po kayo, ha? Saan kayo nag-work dati as teacher? Private o government? Private. Private kayo, ma'am? Saan po? Pali po sa local government. Local government. Ma'am, tatanungin ko kayo dalawa. Dahil ang course mo is education, tama? Education kayong dalawa. Sinong DH? DH. Tapos mo rin, ma'am, mabilisan na sagot ko. Babalikan kita. Dapat mabilisan. Ma'am, tandaan nyo, ha? Ma'am, DH yan, ha? Kayo, teacher. Your course is education. What is education? Dalawa, paunahan. Education is the most powerful tool. The most powerful tool of guitar. To change the world. Okay, you want to change the world. Education Okay. is the most powerful weapon to change the world. Wow. People. And teacher is? Educate. Ah? Teachers that educate. Educator. Ako lang tutulungan, supportahan ko kayo, ma'am. Education is a continuous process of learning.
Ang teacher is a noble profession of the universe. Tama? Yan ang tamang meaning. Ma'am, what is TH? Domestic helper. Galing! Yan ang sinasabi. Tama? Ang galing. Domestic helper. Kaya huwag mong maliitin. Pagdating sa labas ng bansa, ay trabaho mo, ito lang. Ha? Ito lang. Hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Ganyan ka lang. Huwag mong ilang. Dapat pantay ang pagtingin sa kapwa. Manager ka. Supervisor ka pagdating doon. Tapos sabihin mo, akong lahat may hawak sa inyo. Kaya dapat sumunod kayo. Pag nagkamali kayo, maghanda kayo, tatanggalin ko kayo lahat. Guys, a good leader sit as a good example to the followers. Hindi alam na tauhan mo, turuan mo. Pag laging sablay sa trabaho, turuan mo hanggang sa matapos ang 2 taon, no? Na pinirmahan niya doon. Bakit? Pag tinuruan mo, yan. Pag nagtagumpay, kasali ka doon. Magre-reflect yan sa iyo. Tama? Sus, naku, sabi nga, kung nga pala no, kasi kung leader ka, puro tanggal sa trabaho ito, hindi ka magandang leader. Good? Okay, very good. Ngayon, ganito, tuloy-tuloy. May natutunan? Mr. Sam, anong batas ang ating pag-usapan? Ganito. Kaya kayo tinatawag pala na mga bayani. Okay? Yan. Tinatawag kayo ng bayani kasi kung hindi, dahil sa inyo, kung wala kayo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Huwag maliitin ang inyong mga sarili. Malinaw. Ngayon, magtanong ako. Tuwing tanong ko, pag may nangyari sa iyo, magbawas ako ng 20% doon sa excitement mo. Pag may nangyari sa iyo. Eh dapat hindi kayo magiging innocent sa mga bagay na to. Yung pag-usapan natin. Bakit? Ang batas, walang pinipili. Pag may problema, kailangan mananagot ka. Walang, meron kasabihan, ignoransya, ligis, niminim, iskusat. Ang ibig sabihin, ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Tama? Hindi ka pwedeng exempted sa batas. Ngayon, Mr. Sam, anong batas ating pag-usapan? Ito na, para malaman ninyo, at alam mo ninyo na kung anong nangyayari sa inyo ngayon. Kasi in-expect mo kanina, makaalis ka na. Tandaan, maraming nagpipilos. Pero inaabot ng 1 taong kapipidos, hindi pa rin nakaalis. Ang nangyari, pidos ng pidos. Inaabot ng 1 taong kapipidos, hindi pa rin nakaalis. Kaya hindi ko alam kung sino mayroon dito ngayon. Hangin na! Excited ka kasi may certificate ka na. Magtatanong lang, sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay, nakapag-sign ng kontrata. Thank you. Ken, ang nakapag-sign ng kontrata, ang hindi, taas ang mga kamay. Taas yung hindi, 11. Pero mas maraming hindi tumataas ang mga kamay. Hindi kayo ligtas dito. Kasali pa rin kayo sa usapan natin ngayon. Hindi ka tumaas ng kamay. Ito na, ang tanong ko sa inyo, sa hindi tumaas ng kamay, ano kayo? Ang sagot ng iba dyan, nakatingin na sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi, gutom na kami. Gutom ka nga. Okay, ngayon, tingnan natin ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Hindi ka tumaas ng kamay. Ito na ang para sa'yo. No. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Gutom ka pa rin ba? Gutom ka? Okay. Sabi ng iba dyan, ganun ba? Hindi na ako kung tumaas ng kamay, tinamaan pa rin ako. Kasi kasali ka sa usapan dito. Tama? Okay. Kaya kung hindi ka pa rin nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo na 20%, ang natira is 80% na lang. At dapat ang isang OFW, dapat after magpidos, dapat sisiguro na yung makaalis na. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW, no? Mula nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deploy na siya. No? Dapat, nasa labas na siya ng bansa ngayon, nagtatrabaho na at kumikita na. At dapat, wala na siya sa kanyang inuupuan dyan. Ngayon, sabi niya ba, nakatingin na sa akin, oo nga. Ako 10 months na nandito pa rin. Wow, diba? Kasi nga, kasali ka sa usapan dito. Dapat! Nakaalis ka na. No? 2 buwan, 60 to 90 days prior. At dapat, ang isang OFW, sisiguro rin makaalis na. Bakit?
After magpidos, kasi yung iba niya nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee mo? Ha? Magkano? Dapat equivalent of 1 month salary. Ang iba nakaupo lang dyan, nung marinig ha, 1 month salary. Bakit sa akin sobrang laki? Hindi tumaas ng kamay. Pero sinip ko yung katabi niya. Nung marinig sa akin, ikaw, malaki din ba? Sabi niya isa, malaki din. Ikaw, malaki din ba? Malaki din. Okay. Kaya dapat, dapat katumbas sa isang buwang sahod. Hindi katulad kahapon na nagbayad na October, hindi pa rin nakaalis. October, August, hindi pa na 95,000. Guys, kaya dito pumunta kahapon, dyan sa labas, Tagalaguna. Sir, nagkasakit ng nanay ko, sir. Ako ang inaasahan pagkatapos, hindi man ang kaalis. O, ngayon, anong mayroon? Nagbayad? Sobrang laki. Hindi alam kung magkano ang sahod. At, kung nangyari yan sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira, 60% na lang. Ay kung hindi ka nakaalis, kanina, walang pinirma ng kontrata. Tapos, ang salary is, ano? Ay hindi pa na rin nakaalis, 2 buwan na. Hindi ko mabawas kanina. 60% na dapat ang may bawas ko. Ang natira sa excitement mo ay 40 na lang, 40%. At pag nagbayad, saan lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max, Gul, hotel o restaurant. Wala sa ramangit kung ano dapat sa loob ng agency. Sabi rin ba dyan nakatingin sa akin, ha? Agency? Bakit kami? Jollibee? Sabi ni isa, nung Jollibee, at least pari, pinamilihan na tayo. Marinig ko, sabi ko, hindi niya pira yun. Parang, na-open naman ang mind mo, no? Sabi ni isa dyan, hindi yan sa akin. Ingat! Dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 20%. At pag nagbayad, saang lugar? Ay, hindi. Pag nagbayad, ano dapat mayroon? Dapat mayroong resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit ako wala? Guys, kung kanina, sumasabay ka sa tawanan, normal lang. Ngayon, nawawala ka na. Nawawala ka na. Bakit? Gustuhin mo mang tumawa dahil may nangyari sa'yo. Hindi mo magawang tumawa. Bakit? Hinahatak na ng antok ang iyong mga mata. Sige, matulog ka na dyan. Problema. Sarap pag nag-abroad, no? Ang dami ko parang marinig. Kung kanina puro module ng OWA, no? Dito, problema. Kasi maraming umaalis. Super excited, no? Grabe, no? Pero hindi niya alam, may nangyari na pala sa kanya. Kamusta? Okay lang? Maraming grupo dito, grupo-grupo. Sinong grupo dito? O kamusta kayo? Grupo, ilan kayo sa isang grupo, sir? Ilan kayo? Taas yung mga kamay, isang grupo na umabot sa 10. Yan, daming grupo. Kamusta? Marami, no? wala pang tumawag yan. Oh, wala pang tumawag yan. Lumabas na kayo. Yung huling speaker, nandyan na. Marami kayong maririnig. Baka wala na kayong gana. Mawala na kayong gana after niya mag-lecture. No? Kasi kung kanina, more on encouragement. Pagdating sa part ko, marami kayong marinig, more on discouragement. Kamusta? Okay lang? Mrs. Ann, ganun ba? Dapat may resibo, yes. Pag wala kang resibo, meaning to say, lahat na nabanggit ko nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Guys, illegal recruitment, anong batas? That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Intindes? Sabi ng iba kanina, akala namin tanod. Hindi pala, no? Batas ng Republic Act 1842, lifetime imprisonment. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko.
mula noon hanggang ngayon, wala ka pang balak mag-abroad noon. Ako'y nasa servisyo na. No? Sinong 20 years sa pag-abroad? 20 years. Meron dyan? Kaya minsan pag nangre-read ako nangre-read kami. No? Pag tinanong mo, kaya nagawa, walang alam sa batas, nakaupo doon. Katulad ng pinasok ko nung nakarang linggo, mga taga Davao, kawawa. Pinagbabayad ng 24 mil bawat isa, nag-apply pa lang, nagbayad na. Nagbayad, nangupahan sa Maynila, 5,000 ang isang buwan. Nag-Christmas dito sa Maynila, wala sa pamilya. Nagbagong taon dito sa Maynila, wala sa pamilya. Pagdating ng January, sir, sinisingil kami ulit ng 32 mil bawat isa. Hindi daw kami mag-aalis pag hindi kami nagbayad. Mangutang na lang daw kami. Sir, ang sahod namin 24 mil. Sabi ko, tama yun. Based on 1 month salary, kailangan siningil ulit ng 32 mil. Guys, ingat. Kaya may tumunog na cellphone dyan. Nagtanong na, nandiyan na ba siya? Umulis ko ingat. No? Hindi ko banggitin ko ng agency, hindi ko banggitin ang mga palan. Huwag naman sana mangyari sa inyo. Binanggit ko yan kasi ayaw ko na mangyari sa 12 teachers. Ang sahod, 25,000 sa Pilipinas, 35,000 sa Pilipinas, nag-resign. No? 25 years in service. 35 ang sahod, 25 years sa serbisyo. Nag-resign, magre-retire na pagkatapos, gininan pa ang opportunity as fraud picker. Papuntang saan? Korea. 4 months after, matapos magbayad, hindi nakaalis. Yung suspect, nagkatago. Dambuhalang senior citizen, matandang babae, ang kumana. Guys, 12 times 280,000. Millions, no? 2 million na higit, tama? Ingat. Ingat po. Sinundan ng 20 kalalakihan. Katulad ninyo. Mga edad katulad nyo rin. Nag-apply, nagbayad ng 178,000 bawat isa. Iniwan ang napakagandang trabaho sa Pilipinas na para na makapagtrabaho sa labas ng bansa. Anong bansa? Napakagandang trabaho sa Pilipinas. Anong bansa ang kailangang pupuntahan? Malaysia. Baka doon ka rin pupunta. South Africa, Czech Republic, Poland, Japan. Wow. 1 year naghintay, hindi nakalis. 178,000 bawat isa, times 20. Magkano? Guys, kawawa. Balik, trabaho. Ang kanilang trabaho sa Pilipinas, guys, kaya umalis, construction worker, baon sa utang, kawawa, ang asawa at anak. Ayaw kong mangyari sa inyo. Kaya open your mind sa mga sinasabi ko. Totoong mga nangyayari ang kinikwento ko. Bakit? Kasi kung hindi totoo ang kinikwento ko, nung nangungupya lang ako, ay magpipresent din ako dito sa PowerPoint. Tama? Kasi kwento lang yun. Tama? Kaya kung gusto niyo malaman kung totoong mga kwento yung sinasabi ko, i-open nyo. Kung may YouTube kayo, nahilig kayo manood sa YouTube channel, mga YouTube, mga social media, manood kayo. No? Manood kayo. Ako may channel, ang Kaagapay, ECTV. I-search mo. Ngayon na, i-search mo. Kaagapay, ECTV, i-search mo. Para matapos tayo, sa YouTube. Kaagapay, space, ECTV. I-search. Search. Oh, search mo. No? Hindi puro kwento. Kung hindi puro kwento yan, totoong pangyayari. Kaya ang nililecture ko, based on my uploads dito. Kasi kung dito ko i-plus 1,400 videos, aabutin kayo ng kinabukasan bago makalabas dito. Tama? Search. Kaagapay, space, ACTV sa YouTube. Kaagapay. Pag nakita nyo, na-search nyo na itaas sa mga cellphone kung nandyan. Sa YouTube. Yan, nakasombrero kulay itim, nakasalayin kulay itim, na parang cowboy. Okay. Nandyan na? Itaas ang mga cellphone. Taas. Sige, taas. Huwag mo na ibaba. Okay. Ang daming subscriber, oh. Okay. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe nyo. Bakit? Para laging updated kayo sa lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Guys, hindi tayo naka-live ngayon. Kadalasan nagla-live ko araw-araw. Wala nang signal at hindi ako nagla-live. So, yan. Makikita nyo rin. Sir, Mr. Sam, bakit sinasabi mo na hindi fake news? Ang lalabas yan, na hindi fake news, lahat ng lumarabas dyan ay totoo. Ayos? Bakit? Mr. Sam,
Paano masabi nyo fake news? Kasi ang unang makita nyo dyan, pagdating sa labas ng bansa, no, i-search nyo lang kung anong buwan kayo nagpidos, tingnan nyo kung anong date kayo nagpidos, no, pag may problema ka doon, no, pag may problema, i-search mo, no, sa Kaagapay ECTV, Kaagapay, pag sinearch mo kung anong date, i-open mo, i-click mo yung video na yan, ang unang makita mo dyan, walang iba kundi ang mukha mo. Bakit? Remembrance mo yan. Remembrance ko rin. Kaya maalala nyo kung anong atin na pag-usapan ngayon dito. Ayos? Okay. Kaya ngayon, no? Ganito. Regarding doon, Mr. Sam, regarding doon sa napag-usapan natin, may raming hindi nakapag-sign ng kontrata, huwag mo nang isipin. Baka mamaya, saka iisip mo, pag uwi mo ng bahay mamaya, hindi ka na makakatulog, no? Tapos, babalik ka pa sa agency, magwala ka pa doon sa agency, may alam pa kayo na pito sa amin, wala naman kami pinigil para kontrata. Magwala ka doon, wala nang gawin. Hindi nyo lang alam kung ano ang ginagawa na effort ng inyong agency, ha? Ano ang ginawa? Ang ginawa nila, advance pidos lang. Bakit? Naawa na rin sila sa inyo. Ayaw na nila, kailangan nyo balik follow-up ng follow-up. Wala pang pinirma ng kontrata, no? Panay na follow-up. Kaya ang ginawa ng agency, advance pidos. Ayos ba? Ang ibig sabihin, ginawa ng agency niya sa inyo, dahil mahal kayo ng inyong mga agencies. Tama? Sabi ni ba? Oo, ang mahal. Pero may dumali ng yung traffic sa labas. Guys, maliban yan, okay lang yan. Pero sa nabanggit ko kanina, ginawa na ng pera sa labas, may transaction sa labas, hindi alam ng agency, i-inform inyong agency. Malinaw? I-inform inyong agency, bakit maraming gumagamit ng para ng agency. Mula noon hanggang ngayon, ang purpose lang, kumanak ng pera sa mga OFWs. Ingat kayo ha. Ayaw ko nangyari sa iba, mangyari sa inyo. Okay? Kaya ano man mangyari, i-inform inyong agency. Pagdating sa labas, matcha, i-inform pa rin inyong agency, may mga pagbabago, i-inform ang inyong agency. Ha? May mga pagbabago! Wala kang ibang i-inform kung yung agency mo. Hindi kahit siya politiko. Bakit? Ang iba dyan, nag-viral ng problema. Hindi pa rin nasolusyonan ng problema. Umuwi na Pilipinas, akala niya may mapala siya, wala pala kasi sarado naman ang agency. Eh, pinasara eh. Pati pamilya apektado. Kasi nung ka-problema, nung tinawagan mahal, tawagan mo yung agency ko, puntahan mo doon, magreklamo ka, punta ka ng uwa, punta ka ng DMW. Ang sabi ng asawa, mahal, magpadala ka muna. Wala kang kasaw-sahon, magpadala pa. Tama? Oh. Kaya mas lalong nabaon sa problema. Pag uwi ng Pilipinas, hawak na pala ng abogado ang problema. Hawak ng abogado, akala siya ay manalo, natalo pa. Sa abogado, manalo o matalo, magbabayad ka. Tama? Dito, sa ituturo ko siya, libre, wala kayong gastusin. At kung hindi mo makontak ang inyong agency, pwede kayong pumuntak sa akin, ako ang action sa inyong problema. Ayos ba? Mr. Sam, gaano ko totoong sinasabi mo? Kasi kung ganito, kung nakikinig kayo sa radio, noon, year 2000, around 2006, nagtrabaho ko na. Pag sinabi sa ISRO, problema abroad at sa Pilipinas, pag marinig mo sa ISRO lang, huwag nang intro. Kasi matagal pag may intro. Pag sinabi sa ISRO, pag sinabi, mula sa Luzon, Makati, dito si Babatro 1, or 1, ang nagulat siya, pilang na ituro lang ang 50,000 watts, DWREC! Ako po yun. Sa isang radio, pag sinabi mula sa Manila, ito ang RS News. Sa aming kabangsa ang naglilikod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, magandang pag-process ko. Maraming salamat po. Kasi ang sagot dito ng isa, kahapon, sir, eh hindi. Bakit ma'am, bakit ma'am? Ang sabi niya sa akin, eh kasi, pangit mo. Pangit ako. Pero pasalamat ako sa mga nagtanggol sa akin. Ano kung sino tagapagtanggol ko? Kung sino ang pinapanganda sa loob ng Pilipinas at mga gwapo, sila pa ang tagapagtanggol ko, ma'am. Ang sagot sa akin, ay bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, sana yan? Ang sagot sa akin, sir, sa performance yan. Wala sa mukha. No? Sa performance. Ma'am? Ay, ma'am? Okay. Kaya ano man ang mangyari, nagbibigay din ako ng number. Ibibigay ko sa inyo mamaya. Anytime. No? Huwag mag-atubili. Pwede kayong mag-text, tumawag sa akin. No? Ngayon, lumaylo ako sa radyo, may isa pa. So, nagsusulat ako sa dyaryo. Sa isang dyaryo, ako si Kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Guys, kaya kung bakit ka, kung magtataka, tuloy-tuloy salita niya, wala pa nang kopya. Kami ng mga writers, habang nakatingin ako sa mukha mo, nabubuo ang kwento ko. Nabubuo ang kwento namin. Lahat kasi, nabubuo. No? Kaya, lumaylo ako sa dyaryo. Ang ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV.
Kaya dito may extra rin pag nagbabalita style ako. Pag sinabi sa extra, mula sa Luzon, Manila, ito ang inyong kagapay, si kagapay natin sa Kagapay ECTV. Ang Kagapay ECTV patuloy na naglilingkod, nagmamasid, maparaman, sa kailaliman ng gabi, be. Ako po yun, man. Ayos ba? Ayos. Kaya naman ang niyan, no? Ang taray mo. Ayaw naman. O si Mrs. ko sino magtutulong sa problema. Yung bulang, wag kang mga pagalitan ako na yun.